Nawala na ako ng ganang kumain dahil sa nakita ko. Tinabi ko na lang ang pagkain. Baka mamaya ko na lamang kainin sa merienda or siguro iuuwi ko na lamang para may ulam ang mga kapatid ko. Pagkapatak pa lang ng alas 5, nag-ayos na ako ng gamit. Wala namang sinabi ang boss ko na mag-OT ako. Nadaanan ko pa ang pinto ng boss ko. Dahil sa curiosity ko, kung nandoon pa din sila ng babae, idinikit ko ang tenga ko. Napatakip ako ng bibig nang may narinig akong umuungol at may babaeng nagsasalita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Lumayo na ako. Baka may makakita na namboboso ako. Pagka-uwi ko ng bahay na abutan ko na, nagising ang dalawa. Ate, buti maaga ka ngayon. Lumapit ang bunso namin at yumakap sa akin. Hindi ako pinag-OT ng boss ko eh. Kumain na ba kayo? Tanong ko. Bibili pa lang po kami ng ulam, ate. Napangiti ako. Buti hindi ko pa kinain ang pinadeliver ni sir kanina. Huwag na kayong bumili. May sobra kasi akong ulam dito. Iinit nyo na lang. Sabi ko sa kapatid ko. Binigay ko sa kanila ang supot. Wow, mukhang masarap ito ate ah. Saan mo binili ito? Parang mamahalin na restaurant galing. Pinabili ng boss ko kanina. Hindi ko naman nakain dahil may baon naman ako. Sabi ko, umupo ako sa kahoy na upuan namin. Hinimas ko ang tiyan ko. Ate, masakit ang tiyan mo? Tanong ni Greta. Umiling ako. Siguro kailangan din nilang malaman dahil mahahalata din nilang lalaki ang tiyan ko. Sana hindi nila ako husgahan dahil sa gagawin ko sa anak ko. Pinaupo ko siya sa tabi ko. May sasabihin si ate. Sana hindi mo ako husgahan ko sakaling sabihin ko ito sa'yo. Pinakatitigan ko ang mukha ng kapatid ko. Buntis ako. Lumaki ang mata ng kapatid ko. Ate, sinong ama ng pinagbubuntis mo? Nangilid ang luha ko. Ang boss ko, ang ama. Binenta ko ang sarili ko, kapalit ng pera para sa operasyon ni Gretchen. May kasunduan kami, Greta. Na kapag nabuntis niya ako, kukunin niya ang anak ko. Hindi ako kikilalaning ina dahil yun ang nakalagay sa contract na pinirmahan ko. Ginawa ko lang yun dahil kailangan natin ng pera. Hindi ko gustong magbenta ng katawan para lang sa pera. Labag din sa akin ay pamigay magiging anak ko. Kailangan nang maoperahan si Gretchen. Sana mapatawad niyo ang ate dahil binenta ko ang anak ko. Napaluhan na ako ng tuluyan. Sa tuwing naiisip ko ang kaawa-awa kong anak, hindi ko mapigilang mapanikipan ng dibdib at tumulo ang luha. Napayakap ang kapatid ko sa akin. Ate, sorry. Napalingon kami kay Gretchen. Nakatayo ito habang nakatingin sa amin ni Greta. Ate, ang dahil sa akin nagawa mo yun. Hindi kita huhusgahan kasi sinakripisyo mo ang sarili mo, pati na magiging anak mo nang dahil lang sa akin. Kaya wala akong karapatan na magalit sa'yo. Sabi ng kapatid kong si Gretchen. Napaiyak na din ito. Lumapit ito at yumakap sa bewang ko. Mahal na mahal ko kayo. Kaya kong isakripisyo kahit sarili kong kaligayahan para lamang sa inyo. Nagyakapan kaming tatlong magkakapatid. Napansin kong matamlay si Grace. Naiinis ako. Dapat maingat siya sa kalusugan niya dahil may dinadala siyang bata sa tiyan. Sir, ito na po ang coffee niyo. Nilapag nito ang tasa ng kape sa lamesa ko. Tinignan ko ang kabuuan nito. Medyo may umbok na ang tiyan niya. Hindi kita binabayaran para lang pabayaan mo sarili mo. For God's sake, you're carrying my child. Tapos para lang hindi mo inaalagaan ang sarili mo? Look at yourself. Ang anak ko nagsasuffer, hindi naman ikaw. Halos lumabas na ang litid ko sa galit sa babaeng ito. Napapitlag ito sa pagtaas ng boses ko. Sir, hindi ko naman po pinapabayaan ang baby sa tiyan. Natutulog po ako sa tamang oras. Hindi naman po ako nagpapalipas ng gutom at iniinom ko naman po ang vitamins na nareseta ng OB. Paliwanag nito. But why you look thin? Hindi ka naman ganyan dati. Dapat nga tumataba ka dahil buntis ka. Naiinis na sabi ko. Ganito po talaga. May mga nagbubuntis po na hindi tumataba. Paliwanag niya sa akin. Tiningnan ko ito ng pailalim. Make sure
Inaalagaan mo ang anak ko na nasa tiyan mo dahil mananagot ka sa akin oras na may masamang nangyari dyan. Get out! Buliyaw ko sa kanya. Nakayo ko itong lumabas ng opisina ko. Hindi ko kailangan maawa sa kanya because I'm paying her. Napaangat ako ng tingin nang pumasok. Si Criselda, ang kinakapatid ko. Nico, mukha yatang subsub ka na naman sa work mo. Magpahinga ka naman. Tumayo ako para hagkan ng pisngin nito. Kailangan para yumaman. Birong sabi ko. Napanguso ito. Mayaman ka na, gusto mo pang yumaman? Natatawang sabi nito. By the way, napansin ko lang, parang may sakit ang sekretary mo. She looks pale and thin. You should give her a break. Baka naman tinatambakan mo ng trabaho. Sabi nito. Napatingin ako sa kinakapatid ko. Kailangan ko na din sigurong sabihin sa kanya. She's pregnant. Nanlaki ang mata nito sa sinabi ko. Oh my, hindi ba't sabi mo wala naman itong boyfriend? Tumango ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. I impregnated her. Napatitig sa akin ang kinakapatid ko. What? Nico, are you out of your mind? Paano mo nagawa sa kawawang babae yun? Huwag mong sabihin na gumaganti ka sa mga babae dahil sa ginawa ng ex-girlfriend mo. Napailong ito sa akin. No, nagkakamali ka sa iniisip mo. Lumapit siya sa akin para tulungan ko siya sa operasyon ng kapatid niya. So ang kapalit? Ang may mangyari sa inyo at kapag nabuntis kukunin mo ang anak niya? Ganun ba, Nico? Tumango ako. My God, hindi ganoon kadali sa babae na ilalayo mo ang bata sa kanya. Kahit sabihin mong may usapan kayo pero mahirap sa part niya. Nico, ano ba nangyayari sa'yo? Kayang-kaya mong tulungan siya na walang kapalit. Tsaka kung gusto mo lang naman na may mangyari sa inyo, you can use condom. Hindi mo siya mabubuntis. Pero sinadya mong buntisin ang pobreng babae. My God, you're unbelievable, Nico. I know, kaya kong tulungan siya pero hindi lahat ng oras. Magiging mabait ako. Dahil lahat ng bagay hindi nakukuha lang ng ganoon kadali. Dapat pinaghihirapan. Pinaghirapan kong kitain ng pera ko. Ibibigay ko na lang na libre. Hindi pa ako nababaliw para gawin iyon. Yeah, she's right. Kung talagang gusto ko lang na may mangyari sa amin, bakit hindi ako gumamit ng condom? Simply because I've changed my mind. I want to have a child with her. Kaya ko siyang bayaran na walang kahirap-hirap. Hindi siya aalma kahit kunin ko ang anak niya dahil hawak ko siya sa leeg. Hindi ko nakasalanan iyon. Pumayag siya sa usapan namin. Sabi ko, bakit ako ang parang masama dito? Dahil inipit mo siya. Desperado na ang tao para sa operasyon ng kapatid niya. Kung ako nasa kalagayan niya, malamang ganun din ang gagawin ko. She looks at me, dismay. Sana, Nico, hindi mo mapagsisihan ito kapag dumating na ang araw. Tiningnan niya ako na parang ang sama kong tao. Pumasok sa opisina ko sa Grace. May iniabot itong folder. Napatitig ako sa tiyan nitong may umbok na. Pinasadahan ko ang report na ginawa niya. Maayos ang pagkakagawa nito. Stay here for a while. May ipagagawa ako sa'yo. Sabi ko, para itong nag-aalinlangan sa sinabi ko. Tinuro ko ang sofa para umupo siya doon. Naupo ito doon. Hindi man lang niya ako matingnan ng maayos. Habang ginagawa ko ang report ko sa laptop, palihim ko siyang sinusulyapan. Humihikab ito na parang inaantok. Nang matapos na ako, tumayo ako para lapitan si Grace. Nagulat pa ito nang nakatayo na ako sa harapan niya. Nakatitig lang ako sa kanya. Sir, may ipapagawa po ba kayo? Inosenteng tanong nito. Tumaas ang sulok ng labi ko. Yes, sex with me. Nagulat pa ito sa sinabi ko. Bakit pa ba siya magugulat? Ito naman ang gagawin niya dahil nakasaad ito sa kasunduan namin. She will be my woman in bed. Kahit kailan ko gustuhin ay gagawin ko. Parang natigilan pa ito. Kapag dakay tumayo ito para hubarin ang kasuotan niya. Habang ginagawa niya iyon, matiim lang akong nakatitig sa kanya. Grace has a nice body. Hindi siya kagaya ng mga babaeng kinakama ko na madali ako magsawa. But to her, hinahanap-hanap ko. Nababaliw ako kapag hindi ko siya nararamdaman. Hinapit ko ang bewang nito. Napatukod ang kamay nito sa dibdib ko kaya mas lalo akong na-arouse sa init na dala ng palad nito. Bumaba ang tingin ko sa labi niyang nakaawang. Ginawaran ko siya ng halik sa labi.
Pagkatapos ng pagniniig namin ay nakatulog si Grace. Tinakpan ko ng coat ko ang kabuuan niya. Nag-ring ang phone ko. Nakita kong tumatawag si Colleen, ang new girlfriend ko. Sinugot ko iyon. Hey sweetie, okay, I'm coming to. Wait for me there. In-end call ko na ang tawag. Bago ako umalis ay nilak ko ang pinto. Baka kasi may pumasok na ibang tao, may makakita pa. Kay Grace. Pagkagising ko, wala na akong kasama. May nakatakip na tela sa aking hubad na katawan. Nakatulog na ako dahil antok na antok ako. Kanina pa, sabayan pa na pinagod ako ni Sir Nico. Dahan-dahan akong napabangon. Napangiwi ako dahil masakit ang panggitna ko. Kahit sabing ilang beses na namin ginawa iyon, medyo masakit pa din. Tiningnan ko ang oras. Mag-aalas 7 na pala. Nagmadali na ako magbihis. Baka hinihintay na ako ng mga kapatid ko. Hindi man lang ako ginising. Ano pa bang aasahan ko doon sa boss ko na inis sa akin? Habang palabas ako ng building, nakita kong may kasamang babae si Sir Nico. Nasa lobby sila, magkayakap sa isa't isa. Hinahalikan ni Sir sa lips ang babae. Habang nakayakap sa bewang nito, napaka-sweet ni Sir Nico sa babae na para bang mahal na mahal niya ito. Para naman ako naliit sa sarili ko. Para usan lang naman niya ako at bayaran. Bakit ako maliliit? Kung maliit naman talaga ang tingin niya sa akin. Hindi nila ako napansin nang mapadaan ako sa harapan nila dahil busy sila sa paglalambingan. Parang hinati sa pira-piraso ang puso ko nang marinig ang sinabi ni Sir sa babae. I love you, sweetie. Malambing na sabi nito. Nagmadali ako naglakad palayo. Wala naman dapat akong karapatang masaktan ngunit hindi ko kasi maiwasan. May nararamdaman na ako para kay Sir Nico. Mahal ko na siya. Nagsimula na ako mag-crave ng mga pagkain. Ang gustong gusto kong kainin ay mais at pinya. Gustong gusto ko kasi ang lasa at kulay nila. Napadaan ako sa nagtitinda ng prutas at may nakita din ako mais. Bumili ako ng isang buong pinya at 2 mais na malalaki. Pinabalatan ko ang pinya. Tuwang-tuwa ako kasi nabili ko ang gusto ko. Naglakad na ako papasok ng building. Hindi ko sinasadyang makabangga ang isang babae kaya nabitawan nito ang kape na hawak nito. Sorry po ma'am. Paumanhin ko sa babaeng nakabangga ko. Tiningnan niya ako ng masama dahil natapunan ang damit nito. See what you've done? You've stained my dress. You stupid clumsy. Galit na sabi ng babae sa akin. Naku ma'am, sorry po. Kinuha ko ang panyo at sinubukan kong punasan ang damit nitong natapunan ng kape. Tinulak ako ng babae at hinampas sa mukha ko, kaya hindi ko sinasadyang naitulak ko siya. Na-out of balance ito dahil naka-heels ng mataas. Napaupo ito sa sahig. Nanlaki ang mata ko. Hahawakan ko sana siya sa kamay upang tulungang tumayo. Siya namang dating ng boss ko. What is happening here? Nakasalubong ang kilay nito na nakatingin sa akin. Bigla akong kinabahan. Sweetie, sabi nito sa babae. Inalalayan niya itong tumayo. Napayakap sa bewang ni Sir Nico ang babae. Look at what she did to my dress. And she even pushed me. Hala, hindi ko naman tinulak siya. Siya nga itong nanakit sa akin. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa akin ni Sir Nico. We will talk later. Sagaw nito sa akin. Tinalikuran na nila ako. Inalalayan niyang maglakad ang babae. Ako naman ay naiwang napahiya. Halos pagtinginan ako ng mga tao. Napayuko na lamang ako sa sobrang hiya. Nangilid ang luha ko. Pumasok ako sa opisina ni Sir. Takot na takot ako. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang pinto ng opisina nito. Sir, sorry po sa nangyari kanina. Hindi ko naman po sinasadya na mabangga po ang nobyo niyo. Hingin pa umanhin ko. Umangat ang ulo nito at isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa akin. Hindi porkat nabuntis kita ay may karapatan ka ng sakta ng girlfriend ko. Put this in your head. You just nothing compared to her. You just a slut to me. Halos manliit ako sa sinabi niyang slut. Ang sakit sa dibdib nang binitawan niyang salita. Nagsimula na namang mag-ipon ng luha sa gilid ng mga mata ko. Oo nga pala, bayaran lang ako. Hindi ko siya masisisi na sabihin niya sa akin iyon dahil totoo naman. Gawin mo ang trabaho mo. Hindi yung nag-feeling kang Reyna. Get out!
Sigaw nito sa akin. Halos mapatalon ako sa gulat sa pagsigaw niya sa akin. Tumalikod na ako at nagmadaling lumabas ng pinto. Hindi ko napigilang tumulo ang mga luha ko. Hanggang kailan ko ba ito mararanasan? Bumaba ako ng building para bumili ng ulam. Hindi kasi ako nakapagbaon dahil binigay ko na lamang sa mga kapatid ko. Napaatras ako nang makita ko ang boss ko at ang nobya nito. Nagtago ako sa isang sulok para hindi nila ako makita. Nasasaktan ako sa nakikita kong kusita nila.